from cocoa, and tea can support yung heart health natin. So, good morning sa'yo, Coach Jan. Okay, good morning everyone. So, ayan, magandang umaga rin po sa FB Live. So, before ko i-discuss yung topic natin, ako po ay magpapakilala po muna sa inyo. So, ako si Jan Castañeda. So currently nandito po ako sa Maynila, tapos galing rin ako sa Cavite, Laguna area. Dati nung nakilala kong Herbalife, yun po, Eat All You Can champion ako. Actually yung isang napakalaking 18-inch pizza kaya kubusin is sa kakakulit ng aking sponsor. Ayun po, unti-unting nabawasan yung timbang ko hanggang sa ayun, yung health conditions ko nag-improve dahil po sa pag-iinom ng ating mga products. So, during that time na pumapayat po tayo at gumaganda yung health conditions, marami po actually nakapansin sa akin. So, by that time, aksidenteng nag-i-inquire, aksidente ko na share yung products sa kanila dahil kasi nag-i-inquire sila. So dahil naman doon, unti-unting tumaas yung level ko sa marketing plan ng Herbalife at umabot ako doon sa 50%. At dahil 50%, syempre mas mura na po yung product. So parang buy one, take one na siya. At dahil nung yung umabot ako sa supervisor level or yung 50% level, naka-attend na rin ako ng iba't ibang training na lalo pang na-improve ang aking yung kaalaman sa dito sa Herbalife. So, I highly suggest po mamayang gabi po sa online training, attend po kayo mamayang gabi or sa Saturday po natin yung pinaka-topic natin for today. So ang topic natin ay how flavanols from cocoa and tea can support heart health. So first things first, ang author po nito ay si Dr. Kent Bradley. Siya po ang Chief Health and Nutrition Officer po natin dito sa Herbalife sa buong mundo. Okay. So bigyan ko muna kayo ng background bakit yan ang napili nating topic for today. Dahil kasi according to World Health Organization po, more than 1 billion po na katao sa buong mundo ay may hypertension. So grabe, ganun pala karami. Tapos out of yung more than 1 billion na yon, one-fourth po doon ay yung 1/4 lang po ang may nakakakontrol doon sa hypertension nila. So meaning yung iba tuloy-tuloy ang pagtaas ng nila ng hypertension. So tandaan po natin pag elevated po ang blood pressure natin, napakaseryoso pong itong medical condition na pwedeng mag-lead sa heart attack, sa stroke at kung ano-ano pang heart problem. So, ang kailangan daw dyan ang solusyon dyan ay kailangan balanced diet at saka regular physical activity, which is yung kanina pa din na-discuss, 80% proper nutrition or tamang kinakain, 20% exercise. Tapos, ayan na, dyan tayo papasok ngayon, yung flavanols. So, nakukuha po yan sa plants. Tapos, compounds po yan na nakukuha sa plants na nakakatulong sa cardiovascular health. So, maganda pala sa puso natin yung flavanols. Okay. Dahil kasi, pag rich po yung diet natin sa fruits and vegetables po, nakaka-benefit po yung heart natin, partly kasi because of flavanols. Ang flavanols kasi, yun nga, rich po siya sa mga antioxidants. Antioxidants ay yung mga tumutulong para labanan yung mga inflammation or na umaano sa katawan natin. So yung inflammation po na yan po yung nakakadagdag po sa cardiovascular health po natin. So, ayun po. Meron po tayong additional ways para ma-lower po ang
additional ways kung paano nakakatulong po ang flavonols. So, isa-isahin po natin. So, first po, sa next slide po, makikita natin na ang flavonols po ay nakaka-lower pala ng blood pressure. Meron po kasing study before na yun nga sinubukan nila iba't ibang klaseng diet. Tas yung dietary approaches to stop hypertension or yung DASH diet, yun yung effective. Pero equally effective rin pala yung mga tao na nilagay nila doon sa yung more on flavanol po yung intake nila. So doon din nakita na napakaganda yung changes or nag-improve ang heart health dahil nga sa flavanols. So, bakit po yun? So, sa next slides naman po, makikita po natin na ang flavanols nakakasupport po ng nitric oxide production po sa pagbaba ng lower ng blood pressure. Dahil kasi isa po siyang regulator na nagpo-protect sa cardiovascular system natin against damage and aging. So yun po ang pinaka niya. So ang purpose nito is para ma-maintain natin yung health ng heart natin at saka lalo na yung mga blood vessels natin. Bale nakakatulong po siya sa artificial elasticity po ng yun nga yung mga blood vessels na yun. So ayun po, dyan po sa next slide, doon natin makikita na nakaka-improve nga siya ng arterial functions. So, ang arterial functions po, bale yung mga natin, mga ugat-ugat na may kinalaman po sa dugo, doon po yung dumadaan yung dugo. Ano po yan, parang flexible po para po siyang rubber band. So, kada dumadaan po yung dugo, medyo nagiging flexible siya. Yun po yung way kaya po nakakadaan yung dugo. Pero pag medyo tumanda-tanda po yung mga arteries na yan at saka yung mga veins na yan, nagiging brittle po siya. Pag brittle po, hindi siya nagiging flexible. Minsan pag may mga barado pa siya, yun yung worst case scenario. Puputok siya pag may bara, hindi kasi makadali yung dugo. Yun po yung stroke. So, yun pala nakakatulong pa po yung flavanols para ma-improve yung flexibility ng ating ng arteries. So ngayon naman doon po sa sunod na slides, alamin po natin kung anong mga pagkain ang merong flavanols. So first ayan po yung meron po pala sa before yung cocoa, meron pong flavanols rich po yung sa kale. Pero this time, discuss po muna natin yung sa cocoa. Ang cocoa, syempre alam natin chocolates galing po dyan. Alam niyo po ba kung merong sufficient na cocoa po, napaka-beneficial po sa ating sa heart health. Dahil kasi pag nag-consume tayo ng cocoa powder at least 2.5 grams or sa dark chocolate at least 10 grams or pag sa cocoa extract naman 200 milligrams, ano po yan? Napaka ganda po para sa ating heart health. Yun po yung recommended daily na intake natin. And of course, wag lang po sobra-sobra sa chocolate dahil kasi excessive fat and sugar naman po ang maaano natin. Tapos isa pa pong rich source ng flavanols ay yung tea natin doon sa next slide. So tulad po ng cocoa po, ang tea natin usually sa ang tea na tinutukoy natin green, oolong tea or black tea. Yun po yung mga rich sa flavanols. So napaka-beneficial po sa ating blood pressure lalo na sa mga tao na merong pre or hypertensive ranges na po. So ayun po kanina na-discuss po yung importance ng tea. Tapos yun nga, nakaka-risk rin po ang nakakatulong rin sa pag-lower ng risk ng diabetes. And tandaan po natin ang diabetes kapatid si ang problem sa heart disease at saka sa stroke. So hindi ma-lower mo 'yon, medyo mas ma-lower rin, ma-lessen din yung probability ng heart diseases.
So nakaka-improve rin po ang tea. So ayan, doon po sa next slide, makikita niyo po yung two flavors ng tea natin. Sige, yan po muna. So yan po. In summary po, yan po yung nagagawa. So cocoa po, nakaka-help maintain ng blood pressure. Tapos yung tea, meron rin pong beneficial effects sa blood pressure. So kanina na-discuss ko kung saan natin nakukuha yan. And of course, meron rin po tayong Herbalife products na rich in flavonols. Yan po, doon sa next slide, makikita po natin yung dalawang tea natin in two flavors. And of course, hindi ko nalagay dyan. Yung shake po natin, meron po tayong chocolate flavor na shake. Tapos meron rin po tayong Herbalife 24 Rebel Strength. So, kaya po, number one po tayo sa buong mundo. Yan po, makikita natin in meal replacement and protein supplements combined, weight management and well-being, and of course, active and lifestyle nutrition. So, ayun po, marami na naman po tayong nalaman today. Tomorrow po, tuloy-tuloy rin po ang mga napakagandang topics natin. Okay, thank you very much. Back to you, Coach Jordan.